Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating balita at talakayan. Uy, maraming salamat at patuloy kayong nagsusubaybay at nagtatangkilik ng ating channel, ng ating videos at tinutulungan yung lumaganap ito. Utang na loob po ni Ka Eric sa inyo yan at ng aking pamilya. At maraming salamat din po sa inyong pagsubaybay at pagsuporta sa aming partnership ni Dr. Lorraine Maribadoy sa programa naming Bigwas ng Agila. You can follow and you can view ang aming mga talakayan ni Ma'am Lorraine Maribadoy, ang aking kapartner dati sa Laban Kasama ang Bayan. Ngayon, Bigwas ng Agila naman ang program namin. Mayroon po itong Facebook page na Bigwas ng Agila at YouTube channel na Bigwas ng Agila. Ayan. Mga kababayan, itong binaluktot at pilit na itinulak ang mapangwasak at dinaya na impeachment attack at impeachment operations nila Marcos at nila Romualdez laban kay Vice President Sara Duterte ay tuluyan na po itong maibabaon at lulubog sa basurahan ng kasaysayan sapagkat nagbago na po ang liderato at kumpas sa Senado. Ako po ay naniniwala na hindi po palulusutin sa Senado ang binaluktot at mayroong pangbabraso, paglabag sa mga karapatan at batas na ginawa po sa House of Representatives dito sa impeachment attack na kinumpasan nila Marcos at Romualdez gamit ang House of Representatives. Bagamat 257 ang final tally ng mga bumoto ng yes to the impeachment of Vice President, mayroon lamang 25 na mga matatapang at matatag at matino na paninindigan ng mga kongresista, no? At sa ating next na episode ay itatawag natin yan o titingnan ko kung mariretrieve natin ang mga pangalan nila. Wait mga kababayan, titingnan ko lang dito ang ating ito mga listahan ng mga bumoto ng no para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito po yung mga magigiting, matatagang loob na hindi nagpasuhol at hindi po nasilaw sa limpak-limpak na milyones na isasalpak at isinalpak po nila Marcos Jr. na ang kumukumpas pa at walang kahihiyan ay ang kanyang anak di umano na si Congressman Sandro Marcos. Narito po yung mga bumoto na kongresista. Napapasalamatan natin na matino at matuwid ang paninindigan at hindi po gahaman sa pera at mga pangungurakot. Number 1, Bohol Representative Maria Vanessa Aumentado. I think anak ito or daughter-in-law ni dating Governor Erico Aumentado sa Bohol. So si Congresswoman Vanessa Aumentado. From General Santos City, si Sherlyn Banyas Nograles voted no. Matino ito na Nograles at ito ay galing sa General Santos City. Cavite Representative sa area po ng Dasmariñas, Cavite, si Congressman Miao Kiko Barsaga. Agusan del Norte, from Caraga Region, si Congressman Dale Corvera. Ayan. Panglima, Davao Oriental, Representative Nelson Dayanghirang. Congressman Nelson Dayanghirang, dating governor po ito ng Davao Oriental. Sa Cebu, si Representative Margaret Del Mar. Wow. Sa Cebu ito nanggaling. And then, PPP Party List Representative Harold Duterte. Davao City Representative Umar Duterte. Davao City Representative Paulo Duterte. Cebu Representative Karen Hope Garcia. Ayan. May matino din na bumoto na no sa bahagi po ng representante from Cebu, si Congresswoman Karen Hope Garcia. From Laguna, si Ramil Hernandez. Ito po ay congressman from Laguna. Sa Batangas nanggaling, Congressman Leandro Lian Leveste. Anak po ito ni ngayon ay katatalaga lang na Senate President Pro Tempore
si Senator Loren Legarda, anak po niya ito si Congressman Leandro Libeste. Sa South Cotabato, si Congressman Isidro Lumayag, nagno din. SSS GSIS Party List, si Rolando Makasait, Congressman Rolando Makasait. Ito yung mga party list na hindi swapang sa pera, may paninindigan ng tama. Hindi kagaya ng mga kamatayan party list at mga ngiwi party list. No? So sa SSS GSIS Party List, Rolando Makasait. Sa GIP Party List, si Congressman Paulo Marcoleta. Southern Leyte, Congressman Mercado. Sa BH, Bagong Henerasyon Party List, Robert Nazal. Ayan. Bukidnon, Laarni Roque. Ayan. No. Cebu, si Son Shimura. Si Son Shimura from Cebu. Congressman ba ito? I think Son Shimura. Ako, Ilocano Party List. Si Representative Richelle Singson. Anak po ito ni Governor Chavit Singson. Quezon City, Representative Bong Sontay. Bumoto ng no. Bohol, Christine Alexi Tutor. Si Alexi Tutor ay nagkaroon po ng no vote si Christine, Congresswoman Christine. Davao City, Representative Sidro Ongap. Malasakit at Bayanihan, Foundation Party List, Girly Veloso, and Nueva Ecija Representative Cesar Vergara. 25 po ang bumoto ng no sa binaluktot at dinaya, binraso at mapangwasak na impeachment operations na pinunduhan at kinumpasan nila Marcos at Romualdez. Matatapang po ng mga kongresista ito. Bakit po natin tinalakay ito? Sapagkat timing na timing po ang divine intervention sa Senado. At kung hindi po nakalusot si Senator Bato de la Rosa para maging physically present to vote for a new majority block in the Senate para magkaroon ng reorganization at change of leadership, ay posible po, delikado pa, si Vice President Sara Duterte pagdating sa Senado kasi pwedeng babrasuhin at dudurugin siya sa Senado pagdating doon kung ang may hawak ng pamunuan doon ay ang grupo pa nila Tito Soto at Ping Lacson. But right now, there are 13 senators. Assured na po si si Vice President Sara Duterte na malabo na itong maniobra nila Loistro, nila Ridon, nila Boy Ngiwe, nila Lola Layla de Lima, at nila Sandro Marcos, at mismo ni Bongbong Marcos at ni Martin Tambaloslos Romualdez, ang kanilang kagustuhan na ipilit na tanggalin ang mandato ng mahigit 30 million Filipinos na bumoto kay Sara Duterte. Baliwala na po ito, sapagkat sigurado tayo na hindi nila makukuha ang 16 senators na boboto para ipakonvict si Sara Duterte. So basura na po yung 257 na yan na signatories na alam natin ay noong nakaraang linggo pa pinaghandaan na ito ng mahigit 15 billion pesos na pondo. Mayroong cash at mayroong incentives through projects. Aminin nila sa o hindi, naniniwala po ang mayoriya ng mamamayang Pilipino na ito ay sinuhulan. Ngayon, pagdating sa Senado, kahit i-convene pa ang Senate bilang impeachment court at wala pang ruling ang Supreme Court, sigurado tayo na itong 13 senators na ito at the least ay hindi ito papanig doon sa binaluktot, dinaya at isang mapangwasak na uri ng political demolition job disguised as impeachment kunwari laban kay Vice President Sara Duterte. Mahirap po nila itong makukuha ang ganong numero ng boto. Kaya po, ang posisyon ni Ka-Eric, huwag tayong mabahala mga kababayan, kahit pa na nakuha ang 257 votes ng mga questionably at kulang sa lakas ng loob na manindigan ng tama na mga kongresista at karamihan yan, mga buaya, mga miyembro ng Maleta Gang, hindi naman po tayo matitinag sapagkat malabo po na mapapakonvict at mapapatanggal si Vice President Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Now that there is a clear change of leadership and direction at the Senate, baka nga umabot pa sa 15 senators ang boboto
o magtatanggol para kay Sara Duterte instead na ipa-convict siya. So it's a done deal. Pagdating sa Senado, wala na po ito. However, pwede pong bago pa magkaroon ng full-blown trial at the Senate Impeachment Court ay maglabas na rin po ng desisyon ang Korte Suprema. Doon po sa mga lantarang paglabag at mga kabulastugan na ginawa po ng Committee on Injustice sa House of Representatives. Yung mga paglabag po sa tinatawag na fishing expedition, wala at kulang ang ebidensya ng complainant, pero ang nag-improvise at naghanap ng ebidensya yung Kongreso, which is illegal and hindi dapat yan ginagawa. Kasi yan ay mahuhulog sa fishing expedition at yan ay magiging violation sa equal protection of law and real due process. Pero hindi. Ang House of Representatives Committee on Injustice pa ang naging pasimuno nitong illegal at baluktot na fishing expedition dahil kulang at walang batayang tama sa ebidensya ang complainant laban kay Vice President Sara Duterte. Idinulog na po yan sa Korte Suprema. Lack of authority and jurisdiction sapagkat ginamit ang pang-aabuso sa diskresyon ng House Committee on Injustice. Pangalawa, yung mga paglabag nila sa mga very particular na mga batas na dapat ay pinoprotektahan ang seguridad at pribadong mga impormasyon at konfidensyal na mga katangian ng impormasyon that should be afforded to every Filipino, like the bank secrecy law na may confidentiality yan, nilabag po ito ng House Committee on Injustice. Yung Anti-Money Laundering Act, yung Data Privacy Protection Act. Lahat ng ito po, lantaran at garapalan na nilabag, nilapastangan ng mga batas na ito. Kaya nga may pending case din po yan na nakapetisyon sa Korte Suprema. At ito ay isang malaking argumento na pwede pong maging batayan upang maideklara na null and void and unconstitutional ang naging kondukta ng proseso doon sa loob ng House of Representatives sapagkat ginamit po ang mga paglabag sa batas na para lamang ipilit ang pinilitpit at binaluktot na impeachment operations against the Vice President. Ang pangatlo po, malinaw ang ugong ng pera, maleta at pagdaloy ng panunuhol. Doon pa lang sa Committee on Injustice, na bulgar na mayroon pong na-release na 2 tranches ng tigtag 650 million pesos, amounting in totality to 1.3 billion pesos sa level pa lang po o antas ng House Committee on Justice. And because of that, nagkaroon po ng malakas na pagpapahiya at orchestrated na pagdumog laban kay Vice President Sara Duterte para lamang kunwari ma-establish ang probable cause. Lahat ng ito po, hindi ito nakaligtas sa pananaw at obserbasyon ng taong bayan. So pwedeng magkaroon nga ngayong araw na to ng transmittal or kagabi pa na ipag-utos na po ang mula sa House Plenary ang transmittal of the articles of impeachment papuntang Senado. Pero ngayon po ay temporary suspended mo na ang sesyon until today sapagkat po inaayos itong maniobra ng panggigipit at pagdurog sa karapatan ni Senator Bato de la Rosa at ng pagsalaula at pangbabastos ng gobyerno ni Marcos through the NBI at itong kolokoy na epal-kopal na si Trillanes na may hawak siya daw na warrant of arrest from the ICC para kay Senator Bato de la Rosa, nagkaroon ng kaguluhan, nagkaroon ng komosyon at nagkaroon ng physical na attack laban kay Senator Bato de la Rosa. So ngayon dahil bago ng liderato, hindi na pinayagan ang ganong gimmick at diskarte ng NBI. Suspended muna ang sesyon. Kaya naman, ang articles of impeachment, kung na-transmit na kagabi or ngayong araw, it will stay muna hanggat makapag-convene muli ang sesyon at magpapatuloy ang talakayan kung ano ang gagawin sa itinransmit na articles of impeachment. Pero ako naniniwala, mapakorte Suprema man o mapasenado, ang binaluktot at puno ng pandaraya at pang-aabuso na impeachment operations na ginawa laban kay Vice President Sara Duterte, tuluyan na po itong maibabaon at tuluyang lulubog ito sa basurahan ng kasaysayan. Be it through the decision na ilalabas po ng Korte Suprema o tungkol naman sa pag-convene at pag-proceed ng full trial sa Senate
Impeachment Court. Magpaganon pa man, malinaw na ngayon pa lang ay makikita na natin ang indicator hindi makakalusot, hindi palalagpasin ang discarding bulok ng grupo nila Luistro at mga alipores nang nagkumpas dito sa baluktot na impeachment attack against the Vice President. Ito mga madriaga gimmick, ito mga Trillanes na mga pikoy at bikoy story niya ng mga pagkakasangkot di umano ni Vice President Sara Duterte sa anomalya ng mga transaksyon. Ang lahat ng yan po ay hindi makakatayo. Yung pandaraya sa batas at pamumulitika nilang maruming laro, hiding behind the mascara of impeachment that cannot simply be done at the Senate anymore. Yan ang epekto po ng pagkakaroon ng bagong liderato sa Senado. At timing na timing kasi kung magbubutuhan man with the new realignment of majority forces of senators sa bagong liderato sa pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano, malabo po na makukuha ang minimum required votes for conviction against the impeachment of a certain impeachable official. And for that matter, sa bahagi ni Vice President Sara Duterte, the Marcos Romualdez Special Project of Impeachment Removal against the Vice President, nangangailangan po ito ng at least 16 senators to vote for the conviction of Sara Duterte. Ay 13 ngayon ang new majority block, at ito ay ako sigurado na hindi ito boboto, na ipapakonvict nila at babawiin nila ang mandato na hawak po ni Vice President Sara Duterte na ipinagkaloob sa kanya at ipinagkatiwala ng mamamayan with more than 32 million votes gained in an electoral contest sa panahon po ng eleksyon ng 2022. Tapos babawiin lang ng mga senador na gustong patalsikin si Sara Duterte sapagkat yon ang kahilingan at gusto ni Marcos at nila Romualdez para ma-eliminate ang ano pamang semblance of the resurgence of another Duterte presidency, dahil takot na takot sila kay Vice President Sara Duterte na ang mga katiwalian, pangungurakot at pandarambong, pang-aabuso sa poder at ang paggamit ng kapangyarihan para abusuhin ang karapatan at kabutihan ng mamamayan, lalo na sa kasalukuyang gobyerno, lahat yan ay may pananagutan at paniningil at paghuhukom sa panahon ng pagbabago ng gobyerno. Kaya gustong-gusto ni Marcos at ni Romualdez na maipilit at pilit-pitin na ang impeachment removal ni Sara Duterte, sapagkat pag na-remove by impeachment in conviction at the Senate, si Vice President Sara Duterte, hindi na po siya makakatakbo o makakapagpatrabaho pa o makapasok sa anumang posisyon ng gobyerno, including to become a candidate at the level of presidential elections. Subalit nagkamali sila dahil ito ngayon mas lalong pumabor kay Vice President Sara Duterte ang panibagong development sa maniobrang politika sa Senado. Tanggal na po ang Itbulaga team at mga maleta boys sa Senado. At ngayon, bagong liderato, abogado, matapang, matino, at mayroon pong malinaw na direksyon that the Senate should remain as an independent and symbol and mechanism of check and balance, at hindi dapat ito gamitin na playground ng maruming laro sa politika ng maniobrahang Marcos Romualdez laban sa mga Duterte. Kaya excuse, wala na po ang mga maniobra na pangbasura lamang ang antas na ginastusan pa ng bilyones, panunuhol, sapagkat pagdating ngayon sa Senado, even if the Senate will convene itself as the Senate Impeachment Court, mag-trial pa, mas lalong papabor ang pagkakataon sa favorable and positive na benepisyo po para kay Vice President Sara Duterte. Ayan, iiyak nito si Lola Laila de Lima. Iiyak ito si Luistro, si Boy Ngiwe, si Tere Ridon at ang mga Kamatayan Party List Group ng CPP, NPA, NDF, sapagkat ang utos sa kanila ni Marcos at Romualdez na durugin at lubusang tanggalin si Sara Duterte in the equation of political balance sa Pilipinas ay pornadang-pornada na. Bugok na ang kalalabasan
ng kanilang impeachment operations to attack the Vice President. Maraming salamat at mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat at ito po muli si Ka Eric. Bye for now. Mabuhay!